Good morning mga kauragong, kagulong. Araw ng Lunes, ako'y pauwi na. Time check 6:03. Ayan, dasal muna tayo. Let's go. Wala pang init. Sarap pang magbiyahe pag ganitong oras. Wala pang init. Malamig pa ang daan at malamig pa ang ulo ng ating mga kababayan na biyahero. Yan. Dito po tayo mga kababayan, papasok na C5. Yan, sa mga bumabiyahe po dito sa araw-araw, C5 Road, mag-iingat po tayo dito dahil pinapatupad na po ang NCAP or non-contact apprehension policy. Yan, isa po sa mga sakop ng NCAP itong C5. Huwag po tayo pabara-bara pag mamaneho. Ay, mga tulad kong motorista, four-wheel man or two-wheel, para hindi tayo maperwisyo ng ating violation. Dahil pag tayo po nakapasok sa NCAP, yan, malaking perwisyo. Dahil nasa mga tulad kong tatrabaho, abala na, gastos pa. Yan, iwasan po natin para na rin sa ating kaligtasan. Sumunod po tayo sa mga batas trapiko. Huwag po tayong pakarakamuti dito sa kalsada, dahil pag tayo nahuli, talaga naman mapapakamot na lang sa ulo. At lagi ko pong pinapaalala, lagi po natin isaalang-alang ang ating kaligtasan. Lagi natin isipin, may pamilya tayo naghihintay sa ating pag-uwi sa bahay. At lagi rin tayo magbaon
tayo sa C5 Road. After ng 24 oras, yan, nakauwi na rin. Marahil pa ang init. Saka hindi pa crowd ang kalsada or traffic. Dadaan sa Upper Bikutan at ako'y mamimili ng mauulam ngayong tanghali. Ito talaga yung ko gawain pag galing sa trabaho, dadaan sa palengke at maghahanap ng mauulam. Pero bibili ako hindi lang ko basta maghahanap. Housing or papasok na ako ng Veterans Street. Yan, marami pong sakop ang incap. Kaya tandaan niyo po yung mga lugar na sakop ng incap, gaya ng Roas Boulevard, EDSA, Commonwealth, C5. Yan, ilan lang po yan sa mga sakop ng incap. Kaya wag po tayong pabara-bara sa ating pagmamaneho para hindi po tayo makareceive ng ayuda. Ayuda galing sa MMDA or mga local traffic enforcers, yung mga lungsod. Yan, dito na po ako sa signal. Tayo'y sasaglit muna sa palengke. Mahanap tayo ng ulam, sana gulay para pampalaban ng buhay. Nakasawa na kasi ang malik Pakiramdam ko, tutubuan ako ng pik-pik Pik-pik, ipakpak ba nakabuntot or balahibo. Nanganapin ang katawan ko. Asik naman tayo sa palengke, mga kauragon. Ayan, nandito na ako mga kauragon, kakusina. Ano sa'yo, Juliet? Hanap tayong mga ulam. Gusto ko gulay naman. Ayan, maraming mga pipili. Hoy! Magtahon naman ako.
Ang hirap mamili ng ulam pag lalo na depende sa mga bata. Magtahong na lang kuya ako. Hindi, tahong na lang. Kuya, magkano sa tahong kuya? 70 po kalate. Kaya na. Dito kuya kalahati. Tahong na lang ako. Yan. Kalahati haluan ko ng gulay. Meron po kayong 20. Ayan, tahong saka bibili ako ng gulay. Walang kilong upo. Ayan, dahon sili. Masarap sa tahong. Tapos bibili ako ng Ano naman sa isang burger? isda. Ito tahong sa kanila sa isda. Ito, Sige, diretso mo na sa timbangan. pamprito, haluan kong gulay. Ayan. Pagdata maano mga bata. Mas ano pa ang prito nila. Hirap pa hirap magpili ng ulam. Dapat depende lang sa bata. Yan, 4 ko yung piraso. Yan. 140 yan. Magkano? 140. 180 dalawa po ano. Yan, tambakol. Prito ko tapos haluan kong sitaw. Okay, nasa vlog ka. Nasa vlog ka. Ayan. Ka-vlog. Aray ko. Aray ko ba? Magkano sa kanya? Wala? 80 ka natin. Pili na. Ayan, good morning kuya sa inyo. Kaway-kaway. Gaway-gaway. Ayan, sariwa po ang tambakol dito sa palengke ng Signal. Pili ka na. Pag ganito umaga, sariwa pa. Thank you. Ayan. Sabi niya ko ng tambakol, haluan ko. Bibili po ko ng sitaw. Ayan, kangkong, ihahalo ko sa pritong tambakol. Yan, okay na to. Tahong at saka pritong tambakol. Haluan ko kangkong. Parang simi adobo. Yan, uwi na tayo. Uwi tayo mga kauragon. Ayan, pauwi na po tayo mga kauragon. Pagdating magluluto naman si Oragon. After makapagluto, matulog. Yan ang buhay ni Oragon bilang isang padre de pamilya. Laging inuuna ang pamilya. Yan, di ba?